Nakahanda daw ang NBI kung sakasakaling manlaban si Senator Bato de la Rosa. Naku po, medyo talagang lumalala no ang kalagayan ng bansa natin sa mga ganito. Anyway, pag-usapan natin to, bigyan natin to ng komentaryo at reaksyon. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No? Bagamat madalas natin pinag-uusapan yung mga kaganapan sa ibang bansa, ngayon pag-usapan naman natin yung mga kaganapan dito sa ating bansa. Sabi rito, ayan sa title pa lang, NBI, handa kung sakaling manlaban si Senator Bato de la Rosa. Sabing ganun. Posibleng ipasabina rin ng NBI o National Bureau of Investigation ang asawa ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy ang pagtugis kay Senator Bato. Panoorin natin to mga tol, magbibigay lang po tayo ng reaction and commentary. Wala tayong pinapanigang partido politika dito sa Pilipinas. Posibleng ipasabina ng NBI ang asawa ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy ang pagtugis sa kanya. Pinag-iisipan naman ng DILG ang paglabas ng reward money para sa makapagtuturo sa senador. Aba, may reward money pa. Nasa frontline, balitang yan si Gio Robles. Sir, what if manlaban ulit si Senator Bato? Sana wag. Sana wag man laban. Yan ang naging panawagan ni NBI Director Melvin Matibag kay Senator Bato de la Rosa na patuloy nilang tinutugis. Iniiwasan daw nila ang senaryo na mauwi sa armadong engkwentro ang paghuli sa senador. Grabe no? Matindi no? Nauna nang sinuspende ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa na itinuturing ngayong armed and dangerous ng NBI. Ayon pa kay Matibag, posibleng gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya para iwasan ang pag-aresto. Sakali rin daw na may madatnan na armadong security ni De La Rosa at makikipagbarilan sa mga otoridad, mapipilitan silang gumamit ng puwersa. Masyado tayong advance mag-isip pero hindi rin naman kasi imposible yung mga bagay na ganyan mga tol. Pero tulad nga no sinabi nito ni Matibag, sana wag. 'Di ba? Sana hindi umabot sa ganun. Kasi hindi dahil sa sayang ang buhay ni Senator Bato dahil mapapalaban talaga siya ng matindi sa puwersa ng gobyerno. Pero mga tol, anong image ang pwede nating ibigay o ipakita pag ganyan ang nangyari, 'di ba? No? Kasi doon ako may pakialam eh. Kahit na talagang alam nyo na wasak na imahe ng Pilipinas sa mata ng ibang bansa, tayo yung ikatlo o ipang-apat na pinaka-corrupt, di ba? Ito yung bagong labas na ano ngayon award dito sa Pilipinas. Ikatlo tayo mga tol sa most corrupt countries, no? Nakakahiya na yung imahe na yun. Pero tingnan nyo nitong nakaraang putukan sa Senado, balita tayo, trending tayo sa buong mundo mga tol. Ngayon, pag eto naman ang nabalita, isang senator nanlaban, diba? O alam nyo na kung ano yung mga susunod na mangyayari kung susubukan natin maging advance mag-isip. Diba? Pero ito pa ang isa pa sa mga pinagdududahan din. Baka naman palabasin lang din ng laban. Pero hindi ko naman sinasabing gagawin ng NBI yun. Pero mas mabuting wag sanang umantong sa ganong senaryo pa. Ganong senaryo isipin. You enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan. Hindi, totoo naman talaga, syempre, di ba? Sa gitna, Pare-pareho naman may pamilya yan. Kung yung mga bodyguard niya may pamilya, itong mga agent may pamilya din yan. Nililigtas talaga nila buhay nila. ng nationwide manhunt sa senador, balak ng NBI na ipatawag ang mismong asawa ni De La Rosa. Isa raw si Mrs. Nancy De La Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho muli sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at si Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga social media post ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado para makatakas. Bakit naman kasi nagpo-post ng mga ganong mga bagay? Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also.
Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape. Ito yun, oh. Balikan natin. Davao City, Occidental. Asan yung mga post na yun? Tingnan natin baka ipakita eh. Sama ang kanyang aide at si Senator Robin Padilla. Pinagbase Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, BARM, and deployments all because of an ICC warrant. ng NBI ang mga social To be legal, you must have a Philippine court issued search warrant or warrant of arrest otherwise. media post ng asawa ni De La Rosa. Okay na po for now, just doing their job. Understandable, we stand by you as long as dapat legal at dapat patas. Na ginamit umano ng kanyang asawa ang Please make sure within the... hindi ko na mabasa, medyo malabo. barilan sa Senado para makatakas. Eto siguro. At around 6 this morning, around 20 their agents from the NBI say they arrived of our home. Hindi, iba pa to. Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Na-validate rin ng NBI ang mga personalidad na posibleng tumutulong umano kay De La Rosa na magtago. Gaya raw ni dating PNP chief at batchmate ni De La Rosa sa PMAC Nagtala class of 1986 na si Oscar Albayalde. Wala pang reaksyon si Albayalde kaugnay dyan. Sa panig naman ng DILG, kinukonsidera ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paglalabas ng reward money para sa makakapagturo sa kinaroroonan ni De La Rosa. Hindi niya nabanggit kung magkano ang halaga ng pabuya. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet. Yes, we're confident it's in the Philippines. Pareho ni NBI Director Matibag, umaapila na rin si Remulla kay Senator Bato na kusa ng sumuko. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. But wag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa'yo. Nagbabalik Ngayon mga tol, eto. Pabor ba ako sa pag-absent ni Senator Bato? Siyempre hindi. Pero, pabor ba ako sa pag-aresto sa kanya? Kung talaga may kasalanan siya, oo, pabor ako na dapat arestuhin siya. Pero pabor ba ako na dalhin siya doon sa dahig? Hindi. Kasi ako, naninindigan pa rin ako at yun pa rin yung aking paniniwala. Dito sa Pilipinas nagkasala, gamitin ang sistema rito sa Pilipinas, yung totoong batas dito sa Pilipinas, para litisin, maliit man o malaki ang tao. Dito lang sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi sa ibang bansa. Anyway, kayo pa rin, pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento, ng inyong sariling reaksyon, ng inyong sariling opinion about dito sa bagay na to. Huwag na tayo magpilitan, di ko kayo pipilitin sa opinion nyo. Huwag nyo na rin akong pilitin sa gusto nyong maging opinion ko. Basta yun lang nga sa akin. Hindi ako pabor sa pag-absent niya. Pabor ako, arestuhin siya kung talagang meron siyang kasalanan, pero hindi ako pabor na dalhin siya sa ibang bansa at doon litisin, dito siya litisin sa Pilipinas at ipakita sa buong mundo gumagana ang judicial system dito at hindi lang para sa mga mahihirap. No? Anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat.